Hello, hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading for December, Pera and Career. Sa mga Pisces, simulan na natin. Inhale and exhale. At the center of your reading, your core energy, you have the King of Pentacles. Beautiful. In the area of what you need to focus, you have the World card. Beautiful, beautiful, beautiful. In the area of what you need, you have the Queen of Pentacles. Wow! Kaching, 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 kaching is yours. Congrats po. Napakanta pa nga ako sa ganda nito. In the area of what's affecting your current energy, the Eight of Wands. Wow! Congrats, congrats. In the area of what you need, in the near future, the Queen of Swords. Lovely. In the area of your challenge for the month, you have the Nine of Swords. Interesting, mamaya pag-usapan natin yan. In the area of your fortune, the King of Wands. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the Chariot card. Lovely. At ang outcome nyo po for the month para sa pera and career, eto po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Pisces, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, forever thank you sa mga nagdo-donate po at saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ko ha sa tuwing meron tayong libreng reading for Pisces. So thank you po for not skipping the ads. So, at the background of your energy, the Strength card. Okay, ngayong buwan na ito Pisces, sabi ni Universe, sabi ni Spirit Guides, okay, napatunayan mo na talagang masipag ka, talagang determinado ka, may motivation ka, and ready ka na magpakatatag, magpakatibay tungkol sa mga bagay na gusto mong makuha. And this month, kayang-kaya mo daw paamuhin kung ano man yung mga struggles mo. Kayang-kaya mo lagpasan yung mga bagay na mahirap at kayang-kaya mo daw ipamalas yung husay mo para mas mamayani ka kumpara dun sa mga negative energy. Nakita ko rito, Pisces, na kailangan daw ikaw ang unang cheerleader ng buhay mo. Kailangan daw sinusuportahan mo ang sarili mo at huwag na huwag mong ida-down ang sarili mo. Tantanan mo na daw yung negative self-talk. Ito yun, nakita ko. Sometimes nag-overthink ka, nag-overanalyze ka, pero kayang-kaya mo naman daw eh. So, no rush, no pressure, daanan mo lang, kaya mo yan, and you can tame the problem. Kayang-kaya mo itong lagpasan. So, congrats po. Partneran natin to ng card for the month sa ngalan ng pera and career. Discovery. Discover the treasures within. Follow your passion. Yes, dahil matapang ka, matibay, matatag, makikita mo kung ano yung mga bagay na naghihintay para sa'yo. Congrats po. I-clarify natin to as we go along in our reading. But first, in the center, your core energy, you have the King of Pentacles. Si King of Pentacles, sinasabi sa'yo na yung Spirit Guide Pisces na kung ano daw yung sisimulan mo this month, career o kapirahan, it will grow. Okay? Indikasyon po na kapag lumalabas si King of Pentacles, something will be successful. Ang importante, Pisces, na ilatag mo yung tamang pundasyon sa ginagawa mong yan. Hindi pwedeng bara-bara. Hindi pwedeng, okay na yan, okay na to, no? Hindi pwedeng ganon. You need to make sure that everything is in its right place. At lahat yan ay talagang inaasikaso mo. Hands-on ka, no? Because nakita ko talaga dito, lalago, titibay, lalaki, yung inaasikaso mo. So, anong kailangan gawin ni Pisces? Be hands-on. Pag kailangan ka dyan ng gantong umaga, nandyan ka talaga ng gantong umaga. Be prepared, be performative, maging consistent ang effort mo to make sure na lahat ay talaga namang successful. Nakita ko rin dito, sabi na yung Spirit Guides, kailangan daw practical ka, Pisces. Practical in your action, practical in your approach, para hindi ka mag-fall short at hindi ka ma-overwhelm. Example, pangarap mong magkapagtayo ng gantong negosyo, pero humakbang ka kaagad ng 20 steps. Ang kailangan mo lang naman ngayon, 10 lang, 2 lang, no? 2 steps lang. Binibigla mo, kumbaga, ang sarili mo. Hindi practical yon. So, do things
the way you can do it. Kung ano yung kaya, yun lang muna. At paunti-unti, makikita mo na magagawa mo yan ng palakihin. Basta consistent ka lang. Okay? The King of Pentacles, clarify natin. Siya nga pala Pisces, ilapag mo na sa baba ang mga wishes mo. Bagong-bagong monthly reading ito, kaya go for it. I-type mo, I manifest blank or I wish blank in my life ay dumating na. It will come true. King of Pentacles. The Ten of Pentacles. Beautiful, 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 beautiful. Manlibre ka naman, Pisces. Manlibre ka naman. Kaching-kaching talaga to. You have King of Pentacles, the Queen of Pentacles, and then the Ten of Pentacles. Talaga namang long-term gains ito. Kung ano man niyang inaasikaso mo, project, sideline, diskarte, or negosyo, trabaho, talagang permanente ito. Tatagal ito for you. At hindi lang ikaw ang mag-benefit dito, kundi pamilya mo din. And maybe your legacy. So talaga namang napaka-importante nitong kaperahan na ito for you or bagay na ito for you. It will grow, it will last long para sa'yo. So congrats po. In the area of what you need to focus, you have the World card. You need to focus on ending something in the past. Closure, kumbaga, Pisces. Meron ka daw bagay in the past na dapat nang putulin, dapat nang tapusin, dapat nang sabihin sa sarili mo na, ay, okay na yun, past na yun, move on na ako, ayoko na dyan, meron akong bagong level na pupuntahan o bagong paraan sa buhay ko kung saan doon permanente at doon talaga lalago. No? Nakita ko rito, sabi na yung spirit guides, I don't know why, very very specific ito, for some Pisces, kompletuhin mo na daw. Gawin mo na daw ang dapat gawin para makompleto na, mabuo na, no? Meron ka daw dapat buuin. Gawin mo na daw yan. Specific Pisces, okay? But for some, pinapayuhan po kayo, get out of your shell, okay? Lumabas ka sa kahon o sa bilog mong circle na wala ka ng growth dyan, wala ka ng paglago dyan. Panahon na ito para gumawa ng mga bagong bagay o mag-explore, discovery, mag-explore ng mga bagay na magpapa-successful sa'yo. Okay? Very important yan. I-clarify natin siya. So Pisces, saan ka nakatira ngayon? Saan ka nanonood ng ating reading? Comment down below. I wanna know kung saan po nakakarating ating mga Pisces readings every week. Okay? World card. Both cards nakita ko rito are telling you, some of you yung ibang Pisces dyan, you're gonna travel this month. May biyahe akong nakikita, a very very important biyahe na talaga namang magpapalago ito ng iyong resources. Congrats po. World card. The Five of Wands. Yes, nakita ko rito, some of you ay nasa isang competitive world na marami kang kakompetensya, kalaban, kaagaw, or limitado lang yung slot, no, mga ganyan. At kailangan talaga nating magpakitang gilas. Kaya ngayon, kung mawala ka na sa isang bagay, kompletuhin mo na yung dapat kompletuhin para sure ball, may chance ka, no? But for others, for other Pisces dyan, nakita ko rito na very, very confused ka tungkol sa maraming bagay. Or may mga conflict drama sa paligid mo. Kaya parang eto talaga yung panahon, Pisces, na isara na yan. No? Plansyahin na para totally hindi mo na balikan at magkaroon na ng resolution. Meron ako nakitang mga drama, issues, problem para sa ibang Pisces na medyo masakit na sa ulo, no? At kailangan mo na talaga sabi mo, ano ba yan? Kailan ba matatapos to? Kailan ba ako makakawala dito? So, ito yung buwan na ito para hanapin ang solusyon para makawala ka sa mga issue na yan o drama na yan. Kasi kaya mo naman eh. Kaya ngayon, kailangan talaga malinaw sa isip mo yung mga hakbang para once and for all, maklose na yan. Okay? Good for you. In the area of what you need, meron po kayong Queen of Pentacles. Si Queen of Pentacles, what you need is nurturing power. No? Meron ka daw inaasikaso today. Meron ka daw inaalagaan na isang bagay na alam mong
pinagtsatsagaan mo, pinagsumikapan mo, pag kailangan gumising ng sobrang aga, gumigising ka kahit mahirap. Kung kailangan bumiyahe ng matagal, babiyahe ka talaga. Kung kailangan ganito ang gawin, ginagawa mo. Lahat kinakaya mo eh. So ngayon, sabi dito, alagaan mo daw talaga yan. Protect it, defend it, nurture it na parang baby. Diba ang baby, bawat kibot, bawat kilos, nandun ka kaagad to make sure na okay siya. Ganon ka rin ngayon, Pisces. Kung meron kang inaalagaan na negosyo, trabaho, sideline, project, or kapirahan at ipon, no? Sabi na yung spirit guides, alagaan mo yan. Huwag mong hayaan na iba ang umaasikaso. Kailangan talaga hands-on ka dyan. Narinig ko rin dito, Pisces, kung meron kang pera, ipon, no? O mga nakatabi sa bangko, mga ari-arian, property, dapat daw ay nakatutok ka dito. At hindi daw lahat ng tao ay alam yung mga yan. Kumbaga, make sure na very, very secretive ka sa mga inaalagaan mo. Hindi dahil sa ayaw mo mag-broadcast, kundi dahil sa para protektahan sila. Para protektahan, para walang ibang tao na negatibo, na mangialam, kumbaga. Okay? Nakita ko rito, focus ka, and it will surely multiply and grow. Okay? Clarify natin to. The Queen of Pentacles being clarified by the Knight of Wands. Yes, Knight of Wands is all about your passion. Go-getter ka ngayon, adventurous ka. Nakita ko rito, meron kang marirealize na isang pagkakakitaan at may kita mo yung potential niya na parang, uy, this December, pwede tayo magtinda ng puto bongbong sa labas sa simbahan. So parang meron kang naisip bigla na idea or meron kang gagawin na bagong bagay na parang, uy, kaching-kaching yun. Uy, magkakapera tayo dahil doon. Parang ganyan. So halimbawa, uy, sa tabi ng simbahan, pwede tayong maglagay ng Graham balls na tinda. Total naman si nanay magaling magluto ng magaling gumawa ng Graham something. So, kung ano man yung ma-generate mo na idea, passion, na gusto mong subukan, do it. Kasi nakita ko rito, kaching in your hands. Okay? Congrats, good luck. Manlibre ka naman, Pisces. Okay? Napakaganda ng kaperahan mo this month. In the area of what you need to focus on, in the area of what's affecting your current energy, you have the Eight of Wands. Si Eight of Wands, sabi na yung spirit guides, focus lang tayo ha, dire-diretso lang tayo, gawin natin to, pagsumikapan natin, dapat daw hindi ka nadidistract, hindi ka paligoy-ligoy, dapat alam mo kung ano yung effort na kailangan mong gawin sa isang bagay. Halimbawa, balak mong sumali sa bazaar, sa bayan, kasi nga Pasko, naku maraming tao, example. So kailangan talaga, bawat aspeto na yan, nandoon ka. At talagang ito ay ginagawa mo at minimake sure mo that everything is fine para matibay yung pundasyon at sure ball ang magandang outcome. But for others, nakita ko rito para sa ibang Pisces, may mabilis na darating na balita sa'yo this month. At hindi mo to inaasahan na parang, hala, nandyan na pala, akala ko next month pa yan, akala ko next July pa yan, pero bakit nandito na? No? So, merong quick development. And ito'y nangangailangan ng quick action from you. I don't know, ay narinig ko kailangan daw handa ka, ready ka to take action, and ready ka to make a move. Pag dumating tong balitang ito, paghandaan, pagplanuhan, para boom, lumago ito at tumagal sa buhay mo. Nakita ko rito, ito na yung panahon kung saan talaga namang you're gonna harvest good things. Good things after good things after good things. Napakaswerte ng Pasko mo, Pisces. Congrats po. I-clarify natin to. The Eight of Wands being clarified by the Nine of Wands. 8 to 9. Naku, malapit ka na talagang umabante, lumarga, matapos sa isang bagay, no? Nakita ko rito, sabi na yung spirit guides na dahil hindi ka sumuko, dahil hindi ka bumitaw, dahil you always tell yourself, kaya ko to, lalabanan ko to, sisipagan ko to, hindi ako mag-quit, ibibigay ko lahat. Boom. Nakita ko,
may magandang resulta yung pinaghirapan mo. Alam ko, pagod ka na. Some of you parang wounded na or may pasapasa na, kakatry, kakasubok, pabalik-balik na, no? And may mga times sa super, super frustrated ka na. Pero now, nakita ko naman, talagang yung pagod mo, kayod mo, merong magandang patutunguhan. No? Merong good news sa darating, asahan mo yan, that will tell you, buti pala sinipagan ko. Buti pala hindi ko to sinuko because it will give you the good direction in your success. Congrats po. In your near future, meron po kayong the Queen of Swords. Okay. Pisces, sabi na yung spirit guides, in the near future, dapat future-oriented ka. Kumbaga, dapat nakaplano sa'yo, malinaw sa'yo, kung saan mo dadalhin itong blessing na ito. Okay? Kailangan hindi ito malabo sa'yo. Kasi kapag malabo sa'yo, baka makagawa ka ng mga aksyon na hindi pinag-isipan. Pero kung malinaw sa'yo kung saan ka pupunta, kung ano yung gusto mong maabot, alam mo kung ano yung tama sa mali na maaaring makaapekto sa goal na yon. Okay? Sabi dito, panahon na para kapitan mo yung mga katotohanan sa buhay mo. Dapat daw putulin mo na yung mga bagay na hindi nakakatulong. Example, you are on the path of creating this big negosyo at balak mo siyang tumagal ng next 10-20 years. Halimbawa, manahin ni anak, manahin ni apo, halimbawa. So, dapat yung mga bagay na balakid ay pinuputol mo na sa'yo para hindi siya makahadlang sa mga planong yan. Okay? Panahon din daw to para maging seryoso, maging go-getter, magsalita, no? Kung kinakailangan at baguhin to, magsalita ka. Lalo't higit kung alam mo na yun ang tama. Okay? Good for you. Nakita ko rin dito parang wala ka ng time, wala ka ng pasensya para sa mga bagay na paligoy-ligoy, paiba-iba, laro-laro, ayaw mo na ng ganyan eh. You want to be serious about your future. Kaya nakita ko rito na meron kang matapang na aksyon para abutin siya. So congrats, napakaganda yan for you. Alam mo, i-claim mo to ha, tong money, kaching, it will be yours. Queen of Swords. The Eight of Cups. Nakabaliktad siya, kunin natin because nakita ko may meaning yan para sa'yo. Eight of Cups in reversed, parang ayaw mo daw umalis kahit hindi ka na masaya. No? Meron ka daw dapat bitawan na, iwanan na kasi hindi na daw fulfilling. Kaya kailangan mo harapin yung truth at aksyonan yung truth. Kailangan na talagang handa kang putulin, slash, no? Bitawan, pabayaan, yung mga bagay na hindi ka na maligaya and you need to tell yourself, move on na tayo, larga na tayo, punta na tayo sa future na gusto nating i-create. Okay? Importante yan for you. In your challenge, you have Shadow Alchemy. Sabi dito, turn your shadows into gold by shifting your awareness. Kapag daw nakita mo sa ibang paraan o sa ibang perspektibo yung nangyayari, parang nagkakaroon siya ng magandang meaning. Example, natanggal ka sa trabaho. Sabi mo, bakit ako natanggal? Tapos bigla, nagkaroon ka ng interest na buhayin na yung candle business na matagal mo nang gustong buhayin. And then you're gonna realize, kaya pala ako natanggal doon kasi gusto pala ni God na simulan ko na yung candle business ko. Parang ganon. So, kung ano man yung pangit na nangyari, kailangan mo yung tignan sa ibang paraan at makita mo yung ganda ng naidulot nito sa'yo. Okay? You also have inner balance. What you resist persists. What you accept transforms. Wholeness and duality. Ngayon daw, kailangan daw, gawin mo na daw yung mga bagay na tawag ang damdamin mo. Kasi kapag lagi mo yung iniiwasan, pinipigilan, lalo kanyang sasampalin sa mukha mo na, uy, gawin na natin to, harapin na natin to. So, para maging balanse ka sa loob, kailangan yung tawag ang damdamin, aksyonan na. Okay? Napaka-importante niyan. In your challenge, meron po kayong the Nine of Swords. Nakita ko rito, Pisces, marami kang inaalala, pinoproblema, na hindi mo naman kailangan problemahin. Example, problema ni pinsan, problema ni anak, hayaan mo silang problemahin nila yung sarili nilang problema. Okay? Nakita ko rin dito, meron kang ginagawa, meron kang hawak-hawak, meron kang inaasikaso, pinoproblema mo agad yung pangit na outcome
kahit hindi ka naman sure kung pangit talaga ang outcome. So, don't doubt yourself, don't doubt your skills, at huwag mong pangunahan yung sitwasyon. Be gentle. Dahan-dahan lang, relax ka lang. Do your best, but at the same time, relax ka lang. Huwag mong pangunahan yung sitwasyon. Okay? Napaka-importante niyan. Clarify natin siya. Nine of Swords being clarified by, yun, tumilapon, kunin natin. Dalawa, Three of Swords and the King of Cups. Yes, tamang-tama ito. Marami kang inaalala because may mga nangyari in the past na hanggang ngayon hindi mo pa mabitaw-bitawan. Siguro sinasabi mo sa sarili mo, ay baka mangyari yun dati, paano to, ay baka maulit na naman, baka mag-fail na naman, ay baka malugi na naman ako dito. Humahalo sa present life mo yung past. So make sure na ilibing mo na sa past yung past at huwag mo laging isipin na mangyayari ito ulit. Kailangan daw maghilom na ito para hindi makasira sa present life mo at maging kalmado ka na. No? Para tilihin mo na relax ka, dahan-dahan lang, don't make drastic changes, don't be persuaded by pressure sa paligid. No? Kailangan talaga this time around maging emotionally matured tayo. Panghawakan natin, kontrolin natin ang ating emosyon para ito'y hindi makasira sa ating mga ginagawa. Napaka-importante yan for you, Pisces. In your fortune, meron po kayong infinite abundance. Abundance is pouring into your life. I-claim mo to. Talagang masaganang kapirahan, resources, and growth pagdating sa pundasyon ng inaasikaso mo. Congrats po. Claim it. It will be yours. You also have overcoming obstacles. You can overcome anything. Anything. Kaya mo daw lagpasan. Matibay ka. Matyaga ka. Matatag ang loob mo. So, kayang-kaya mo lagpasan kahit ano. Okay? Good for you. In your fortune, meron po kayong the King of Wands. Nakita ko rito, meron kang plano na this month i-execute mo na at talagang tatapang ka na para gawin to and it will happen for you. Example, past 6 months mo nang balak pumunta ng Canada pero ngayong buwan na ito, handa mo nang gawin yung mga proseso, papeles, dokumento, interview, lakad dito, lakad ganyan, yung pera prepared na. Kumbaga ginagawa mo na yung hakbang tungkol sa mga plano mo. Parang ganon. So, things are taking shape now and things will happen now. No? Example, balak mo ring mabuo na yung negosyong coffee shop. Ngayong buwan na ito, gagawa ka na ng mga matapang na move para ikasakatuparan yan. And your vision really is having this great journey na talagang may aandar, may uusbong, dire-diretso. So congrats po. Napakaganda nito for you. I-clarify natin to. King of Wands. Nakita ko rin for other Pisces dyan ha, parang meron kang leadership role ngayong buwan na ito, maaring sa trabaho, sa pamilya, sa negosyo, or sa grupo ninyo, na parang ikaw yung punong abala, ikaw yung leader talaga, and your vision, your plans, ay talagang papabor sa mga gagawin ninyo. So congrats po. The King of Wands being clarified by the Fool card. Yes, handang-handa ka na talagang humakbang, umandar, tumalon para simulan yung bagong adventure. Nakita ko rito, new beginning, new opportunity, new way of living. So, kung ano naman daw tong planong ito, na balak mo sugalan, balak mo i-try, it will be successful dahil nasa fortune area siya. Kumbaga narinig ko, panahon na to para isabuhay, tulayan, aksyonan yung plano mo because talaga namang handang-handa ka na at eto na yung right moment for you. Congrats po, Pisces. I-claim mo to. New opportunity, new beginning will be fruitful para sa akin. I claim. I-like mo din tong video to manifest this activation. Okay? In your divine messages, you have expect powerful change. Yes, asahan mo daw malaking pagbabago pagdating sa pera, sa career. It will happen for you. You also have faith in your dreams. Yes, itong mga pangarap, goals, ideas, magkaroon ka ng pananalig sa mga yan at magaganap siya para sa'yo. In your divine messages, meron po kayong Chariot card. Sabi dito, sulong, laban, charge forward. Huwag daw atras abante,
Huwag daw urong-sulong, ano? Kasi nakita ko dito, handang-handa ka na eh. And the universe are really protecting you, guiding you, supporting you, giving their assistance tungkol sa laban na gagawin mo today. Nakita ko dito, meron kang bagong adventure. I-take mo to, gawin mo to. Nasa kamay mo yung manibela, okay? At ikaw ang talagang may free will kung saan mo balak dalhin itong journey na ito. Kung meron kang balak simulan na negosyo, trabaho, career, project, it will be successful basta dire-diretso, walang distraction, walang urong-sulong. It will be fun for you. Congrats po. I-clarify natin siya. The chariot cards being clarified by the death card. Yes. Sabi dito, panahon na para mag-transform ang life mo. Kailangan mo daw harapin yung mga takot mo, Pisces, tungkol sa bagong journey na ito. Example, oo nga, mag-journey ako dito pero nakakatakot kasi malalayo ako sa family ko. Oo nga, may journey ako pero ako lang mag-isa, baka mag-fail, baka malugi. Nako, itapon mo yung fears mo na yan. Learn to fight those fears and continue with your journey. Okay? Napakaganda nito. Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita na fortune cards. You have a rat, someone working against you behind your back. Meron daw mga taong sa isip mo ay gumagawa ng mga bagay na mali pag nakatalikod ka. You need to figure out kung sino yan so that alam mo kung sino yung dapat mong iwasan. Okay? You also have fun, romance, celebration, and party. Meron daw po kayong mararanasan na party or celebration this month. Congrats po. Maaring during the Christmas vacation, meron kayong mga kasaganahan and bonding time with different people. Another message, you have fair woman. Babae daw po na mistisa or maputi or puti ang buhok. May concern daw sa kanya, kausapin mo. You have seahorse, family matters. Wow, this is really a good time for family. Sabi ko nga sa inyo, with the 10 of Pentacles, hindi lang ikaw ang aabante or successful or may growth this time. Mahahawa mo yung pamilya mo at mahihila mo sila patungo sa magandang success mo this time. So congrats po. Ang outcome mo, Pisces, for December pera and career, Ace of Wands. Wow. New beginning, new life. Out with the old, in with the new. Talaga namang nakita ko dito butterfly na kulay orange ang loob, tas black yung edges. Kapag nakakita ka niyan, ito yung sign na para sa'yo talaga to. Narinig ko na may mga pagbabago at ito'y dulot ng iyong katapangan at confidence na i-execute itong mga plano na ito. With this great plan, things will change. Bagong buhay, bagong kaperahan, bagong lagay ng career mo. So, nakita ko rito kung meron kang idea, plano, kapitan mo yan and make sure na meron kang ginagawa to make it happen. Okay? Because eto na yung ticket mo for a brand new life at level up. Okay? Ace of Wands, clarify natin. The 10 of Swords, yes. Palakpakan muna, Pisces. Talaga namang tapos na ang panahon ng pagkakahikahos mo sa isang bagay na talaga namang kinalugmukan mo in the past. Yung talagang akala mo hindi ka na makakabangon, akala mo hindi ka na makakabawi, biglang boom. Meron kong asensong nakita. Merong biglang nagkaroon ng apoy yung sulo. Ibig sabihin talagang nagliyab, nagningas yung kahandaan mo na tumulay sa mga bagong bagay at baguhin ang kwento ng buhay mo. Good for you. Congrats Pisces for your pera and career. There is something life-changing and evolving para sa'yo. Congrats po. So, Pisces, ito po ang inyong December pera and career. Comment po kayo kung saan kayo nakaresonate. Babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo, Pisces. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.